Unang Samuel Kapitulo 16. Pinahiran ng Diyos si David. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isay na Bethlehemita, sapagkat ako'y naglaan sa kanyang mga anak ng isang hari. At sinabi ni Samuel, paanong ako'y paroroon? Kung mabalitaan ni Saul, ay kanyang papatayin ako, at sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang damalagang baka, at iyong sabihin, ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. At tawagin mo si Isay sa paghahain at aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin, at iyong papahiran sa akin yaong sa iyo'y aking sabihin. At ginawa ni Samuel ang sinalita ng Panginoon at naparoon sa Bethlehem, at ang mga matanda sa bayan ay naparoon upang salubungin siya na nagsisipanginig, at nagsabi, naparirito ka bang may kapayapaan? At kanyang sinabi, may kapayapaan, ako'y naparito upang maghain sa Panginoon, magpakabanal kayo at sumama kayo sa akin sa paghahain, at pinapagbanal niya si Isay at ang kanyang mga anak, at tinawag niya sila sa paghahain. At nangyari, nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab, at nagsabi, tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha, o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakuwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Nang magkagayo'y tinawag ni Isay si Abinadab, at pinaraan niya sa harap ni Samuel, at kanyang sinabi, kahit ito man, ay hindi pinili ng Panginoon. Nang magkagayo'y pinaraan ni Isay si Sama, at kanyang sinabi, kahit ito man, ay hindi pinili ng Panginoon. At pinaraan ni Isay ang 7 sa kanyang mga anak sa harap ni Samuel, at sinabi ni Samuel kay Isay, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. At sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat na anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, at, narito, siya'y nag-aalaga sa mga tupa, at sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya, sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. At siya'y nagsugo, at sinundo siya roon, siya nga'y may mapulang pisngi, may magandang baikas, at mabuting anyo, at sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pairan mo siya ng langis, sapagkat ito nga. Nang magkagayo'y kinuha ni Samuel ang sungay ng langis, at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid, at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin, gayon bumangon si Samuel at napasa Rama. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumisan kay Saul. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kanya, narito ngayon, isang masamang espiritu na mula sa Diyos ay bumabagabag sa iyo. Iutos ngayon ng aming Panginoon sa iyong mga bataan na nasa harap mo na humanap ng isang lalaki na bihasang manunugtog ng alpa, at mangyayari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay nasa iyo na siya'y tutugtog ng kanyang kamay at ikaw ay bubuti. At sinabi ni Saul sa kanyang mga bataan, ipaghanda ninyo ako ngayon ng isang lalaki na makatutugtog na mabuti, at dalhin ninyo sa akin siya. Nang magkagayo'y sumagot ang isa sa mga bataan, at nagsabi, narito, aking nakita ang isang anak ni Isay na Bethlehemita, na bihasa sa panunugtog, at makapangyarihang lalaki na may tapang, at lalaking mangdidigma, at matalino sa pananalita, at makisig na lalaki, at ang Panginoon ay sama sa kanya. Kaya't nagsugo si Saul ng mga sugo kay Isay, at sinabi, sugon mo sa akin si David na iyong anak, na nasa kawan ng mga tupa. At kumuha si Isay ng isang asno na may pusang tinapay, at isang balat ng alak, at isang anak ng kambing, at ipinadala kay Saul sa pamamagitan ni David na kanyang anak. At dumating si David kay Saul at tumayo sa harap niya, at minahal niya siyang mainam, at siya'y naging tagadala ng sandata niya. At nagpasabi si Saul kay Isay, isinasamo ko sa iyo na bayaang tumayo si David sa harapan ko, sapagkat siya'y nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa, at tinutugtog ng kanyang kamay, gayon nagiginhawahan si Saul, at bumubuti, at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya.